Ayan. So, good evening po sa bawat isa. Ayan, good evening sa lahat. Ayan, we're bigla ang live tonight. Ayan, good evening. May nag-appear agad. May pakiramdam ako kung sino to. Ayan, good evening po sa bawat isa. So, nagkaroon po tayo ng biglaang live tonight. No? Ayan, good evening. So, please share and like the stream. So, hindi ko siya makita dito. So, ayan, good evening po sa bawat isa. So, napakabuti po ng Diyos kasi talagang niloob niya na share po tayo ng salita ngayong gabi. So, pwede po kayong mag-comment kung saan po kayo nanonood banda. Saan po kayo sa panig ng Pilipinas ngayong gabi. Ayan, you can comment. Ayan. Sa ating FB Live. So, alam ko may magandang gagawin or may magandang mensahe ang Diyos sa bawat isa sa atin sa gabing to. So, pwede bang mag-comment kayo kung narinig nyo ng mabuti or narinig nyo po ng maayos. Ayan, wala akong makitang comment sa baba. Pero, hoping and praying na naririnig po natin or narinig natin ng maayos yung voice. Kasi sayang naman po yung salita ng Lord tonight, no? Kung hindi natin narinig ng maayos. Ayan, good evening po sa lahat. Talagang hindi ko makita kung sino yung nandyan nanonood. Pero good evening po sa bawat isa. Sige po. Ilang minutes lang, then maghihintay tayo ng mga kapatid natin na wala pa. Na we can invite our friends. Ayan, hello po kay Brother Candel. Ayan, Aria, Chris Chappell, ayan. So, good evening po sa bawat isa. You can share and like, then comment sa comment section. And you can mention your friends po sa comment section below. Ayan, so good evening muli sa bawat isa. So, ang topic po natin for tonight is, when God prepares you, it will hurt. So, this season will not destroy you. So, ayan. So, nakikita niyo naman po siguro dyan sa may ano po natin. Ayan. Blessed evening po sa kapatid na Cesar, Sabado, Kelio, yan. Blessed evening atin dyan. Good evening po sa bawat isa. Ayan. From Baguio District, Davao City. Ayan. Good evening, kapatid. So, from Baguio pa. So, ayan. Good evening sa bawat isa. Good evening po. Ayan. May fire emoji na agad. So, nakapag-live po tayo ng biglaan tonight, pero alam ko na talagang niloob po ito ng Panginoon. Alam ko may message. Kung kayo naman po ito na magpapalakas sa ating mga kapatid tonight, I know na mas gagamitin tayo ng Lord after this, or hindi lang mas gagamitin, or mas, alam mo yun, mas may improve kung ano man yung binigay sa atin ng Panginoon. Ayan, magkakaroon ng empowerment sa ating mga buhay. So sige po, 7:20 lang po, 7:20 na oras. Hindi siya makita dito. Yan, wait lang. Yan. Good evening sa aking kapatid Shekay na Josenia. Yan. So sige po, let's start na po. Nakapagbigla ang live tayo tonight. So sige po, let's pray. Good evening po kay Sister Lovely Antong. Ayan, good evening po sa bawat isa. You can comment below po kung saan po kayo nanonood. Ayan. You can mention your friends na rin po sa comment section. So sige po, comment lang po pag hindi po clear yung voice ko po. Ayan, kasi medyo mahina po yung net. So sige po, let's pray na po sa lahat ng nanonood, nakikinig. Yes, Father God in heaven, Panginoon, Lord Yahweh, Lord Jesus, Holy Spirit, we thank you, Abba Father, sa paggabing ito, Panginoon, Lord God, talagang sobrang yung pag-live na ito, Panginoon, Lord God, is hindi planado, Panginoon, pero alam ko, Lord, na talagang divine appointment mo ito, Panginoon, tonight, Panginoon, na may ibahagi sa iyong mga anak, Lord God, and right now, Panginoon, dalangin ko, O Diyos, na sa mga tao na gusto mo na makapakinig at makapanood ng iyong salita sa gabing ito, Panginoon, Lord God, naway ikaw po ang humipo sa kanila sa mga oras na ito, O Diyos. At dalangin ko, Lord, sa mga oras na ito na ikaw po talaga ang magbukas ng aming mga puso at isipan sa gabing ito, Panginoon, sa lahat ng makakarinig at makakapanood, Panginoon, ng live stream na ito, Panginoon, na ikaw po talaga ang magpaintindi at humipo sa kanilang mga puso, Panginoon God. Lord, tonight, talagang isinasamo namin ang pagsama ng banal na Spirit na siyang pumagitna sa aming lahat, Lord. Wala pong barrier, Panginoon, Lord God, even in the screen. Alam ko, Lord God, na ikaw ang kikilos sa lahat ng makikinig ng iyong salita, Panginoon. Lord, tonight is a revelation night, Panginoon God, and we are excited, Lord, sa mga i-reveal mo sa amin tonight, Panginoon, sa mga ipapagawa mo, Panginoon,
sa mga revelation, Lord, na ipapagawa mo sa bawat isa tonight, Panginoon God. Talagang ikaw ang manguna at pumagitna sa aming Panginoon God. Talagang thank you, Lord, Holy Spirit. Talagang we pray for the fire, fresh anointing tonight. Lord God, in the mighty name of Jesus, we pray. Amen. So, ayan. So, sige po. So, good evening po muli sa bawat isa. So, biglaan po talaga ang live na ito and talagang ang galing po ng Panginoon kasi alam ko, hindi, sabi nga sa Biblia po, di ba, 2 o 3 na magkakatipon sa aking pangalan, nandun ako kasama nila. So, I believe na hindi naman tayo nakatingin sa dami ng manunood, but sa tao na i-empower po ng Panginoon tonight. So, to be honest po, alam ko, yung message po na kasi na ito, nung nireveal po ito ng Lord last December 2022, nireveal po ito ng Panginoon and nilive na po ito last January 2023. So, 6 months, bali 6 months na po kasi June na po ngayon. So, bago po tayo mag-usad sa month of July, para po sa mga hindi nakapanood, ayan, good evening po sis, ayan, good evening po kay Brother Manuel Reguero, ayan, good evening kapatid. Ayan, so, bago po tayo mag-usad sa month of July na nire-remind din po ito ng Panginoon na i-share ulit. So hindi naman lahat pero may mga dinagdag din ng ating Panginoon dito. Kasi po last year 2022 December po talagang ni-reveal ng Lord that this coming January of 2023 mag-share ka ng salita ko, no, and sa mismong sa FB, and talaga yung message ng Panginoon para sa mga chosen people niya. Yung message ng Panginoon para sa mga remnants niya. Yung message ng Panginoon para sa mga pinili niya talaga na maglingkod sa Kanya. So, sabi ko dun ko na-realize na grabe yung paggalaw talaga ng Lord. So, grabe yung gagawin ng Panginoon, lalo na sa mga pinili niya, or grabe yung mararanasan. So, ito po yung ni-reveal ng Lord last year 2022, no, sa lahat ng mga pinili at tinawag para maglingkod sa Panginoon. So, this message is for you. At kung meron kang kakilala na remnants dyan, revivalist na mapapalakas, or alam mo na, or binibigay sa'yo ng Panginoon tonight na naiisip mo siya, pwede mo siyang itag sa comment section para makapanood din siya and pwede mo siyang i-share. So, ito po yung message ng Panginoon na nire-remind tayo bago matapos ang year 2023 kasi para po tayo ay mapalakas. So, ang title po nito tonight is When God Prepares You, It Will Hurt. This season will not destroy you. Pero po, alam niyo po ba? Ayan. Pero alam niyo po ba na hindi po talaga ito yung title nung last 2022? Kasi nung last 2022 po, na nireveal ito ng Panginoon is about ang pagdadaanan ng mga remnants this coming 2023. And ito ang ni-remind ng Lord sa ating lahat. That when God prepares you, it will hurt. This season will not destroy you. Ayan, this season will not destroy you. Kasi ito po ang nireveal ng Panginoon. Number 1, nung year 2022, that the remnants will face more challenges, trials, persecutions, and gossips. Ayan. So, ayan po ang mararanasan ng mga remnants this 2023 nung nilive po ito ng January 2023. Buong 2023. So, lahat sila will face more challenges, trials, persecutions, and gossips. So, hindi siya hala, bakit ganon? So, ito po ay reminder ng Panginoon sa ating lahat. At alam niyo po ba na na-remind talaga ako ng Lord? Why? Kasi dumaan din po ako sa matinding trials this past few weeks. Pero alam niyo po, sabi ng Lord, naalala mo yung sinulat mo sa notebook last year, 2022, na nireveal ko sa'yo, buksan mo yon at balikan mo. And nabasa ko na, hala, sinabi pala ito ng Panginoon at may ni-remind pala talaga ang Panginoon. Nakalimutan ko lang siya. Sabi dito, all na pinili ng Panginoon na gagamitin this coming year 2023 will face more challenges, trials, persecutions, and gossips. Pero ito po, but these are all for their good. It's all needed for you to arise. So kailangan pala ang lahat ng ito, challenges, trials, persecutions, no, other people will slander your name, gossips against you, no, sa iyo pag-uusapan ka, no, na mga kung ano man,
Pero ang sabi ng Panginoon, it's all needed for you to arise. So, kailangan pala yun. So, bakit kailangan ng mga ganitong klase para ma-arise ka? Kasi pagtitibayan ni Lord yung emotions natin. Ipagtitibayan ni Lord tayo mismo yung puso natin kung paano tayo haharap sa mga circumstances. And alam niyo po, sabi nga dito sa 1 Thessalonians 5:16 to 18, rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. So, rejoice always. Sabi ko, grabe Lord, no? So, ibig sabihin pala, kasi nung alam niyo po nung una, hindi ko maintindihan, bakit kailangan kong mag-rejoice sa kabila ng mga trials, mga challenges, mga persecutions, makakapag-rejoice ka pa ba kung ang dami mo ng pinagdadaanan? Pero alam niyo po kung bakit kailangan nating mag-rejoice. Because sabi ng Panginoon, rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Bakit kailangan mo mag-rejoice? Kasi it's a blessing. Sabi ko nga po, hindi lahat, hindi pwedeng pera lang ang blessing, yaman lang ang blessing. Sabi nga, di ba, lagi nating naririnig, trials are your friends and they're a blessing para ma-empower tayo. And iba naman yung dumaan sa matinding problema dahil gumawa ng sin. Iba naman yung dumaan sa matinding crushing dahil gumawa ng hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Ito po ay para sa mga remnants na ginagamit ng Lord this year. Ni-remind ulit tayo ng Panginoon. And sabi po sa Philippians 4:4, rejoice in the Lord always. I will say it again. Rejoice. Ayan, kung ikaw kapatid na nanonood ngayon, na grabe yung trials, challenge, persecutions, or gossips na pinagdadaanan mo ngayon, ano ang sabi sa'yo ng Lord tonight? In Philippians 4:4, rejoice in the Lord always. I will say it again. Rejoice. Rejoice. No, rejoice. Yun yung, sabi ko, grabe ang Lord. Kasi kahit nandun ka na sa situation na parang hindi ka rejoice, pero po ano ang sabi ng Panginoon? Rejoice in the Lord always. I will say it again. Rejoice. So gusto po ng ating Panginoon na tayo ay magsaya sa piling niya. And sabi sa John 16:33, in the world, you will have tribulation, but take heart, I have overcome the world. No, talagang pinapalakas tayo ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang mga salita. So, no, ito pala ang pagdadaanan ng mga gagamitin ng Panginoon this year. Lalo na bago matapos ang taong 2023, December. So, ma-remind sa atin na yung pinagdadaanan mo na trials, challenges, persecutions, whatever it is, alam ng Panginoon na pagdadaanan mo yan, and alam na lang Lord, and it's already ordained in the spirit realm. Hindi lang ino-ordain na pastors or ano pa man, pero naka-align. No, alam na lang Lord ang mangyayari sa atin. No, alam na lang Lord, kumbaga sabi nga tapos na ang book of Genesis to Revelation, alam na ng Diyos kung ano man ang mangyayari. So, sa lahat ng pinagdadaanan mo ngayon sa pagsunod sa Panginoon, trials, challenges, kung ano man yan, no, yan ay pinahihintulutan ng Panginoon to empower you, not to destroy you. Sabi ko nga, ang title nga po nito, when God prepares you, it will hurt. This season will not destroy you. No, ito ay para pag-empower, para bigyan ng empowerment, kalakasan ang mga tinawag, mga pinili, mga remnants, mga revivalists ng Panginoon. And sabi nga po, no, that God allows trials in your life. God allows trials in our life to pour out the flesh. Amen po. God allows trials in our life to pour out our flesh, to weaken the flesh. No, to weaken the flesh in our life kasi tayo ngayon ay namumuhay batay, pisikal. Pero talagang kailangan ng death to self para mamatay yung ating laman, makalaman, lahat ng hilig ng laman, makalaman na pamumuhay. Kaya nga, sabi dito, God allows trials in your life to pour out the flesh, to weaken the flesh. Na trials are your friends. And kailangan natin dumaan sa matinding pagsubok. Ito lang, encouragement. Alam kong lagi nating naririnig na, alam ko na yan, kaya mo yan kapatid, no? Laging may nagsasabi sa atin na kaya mo yan kapatid. Mapagtatagumpayan mo yan kapatid. Ano, kasama mo ang Diyos kapatid. Pero minsan hindi na natin mamin sa heart na parang paulit-ulit lang, parang, alam ko na yan, narinig ko na yan. Pero wala talagang pitak sa heart. Na para bang, alam ko na yan, cycle lang to. Narinig ko na yan. Pero parang hindi bumaon sa heart. Pero po, ang katotohanan, kailangan natin ng mga trials, challenges, and persecutions, lalo na kung ikaw ay ginagamit ng Diyos ngayon.
Lalo na kung ikaw na alam mo sa sarili mo na raise up ka ng Panginoon. Lalo na kung ikaw na alam mo sa sarili mo na grabe ang pagkatawag sa iyo ng Panginoon. Amen? Kasi kung grabe ang pagkatawag, may calling ka talaga na alam mo nakakaiba sa iba. No, mas grabe din, mas deeper din ang pagdadaanan mo. Kaya wag nating isipin na ang pagsunod sa Panginoon talagang hindi madali. No? Alam nating lahat na pagsunod sa Panginoon, stepping stone, hindi madali. Pero paano pa kaya kung ikaw ngayon na nanonood dito sa 15 viewers, kung isa ka dito ngayon na tinawag ng Diyos, na alam mo sa sarili mo na tinawag ka, nakakaiba. Walking unique. Alam mo yung unique na pagkatawag, unique. Kasi, di ba sabi nga po, do not be conformed to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. So tayo ay tinawag, no? Hindi sa makamundo, no? Tayo ay tinawag para mag-stand out. Amen? Tayo ay tinawag para magbigay ng light. Kasi Jesus is the light. Tama. And bilang representative ng Panginoon, no, we are the light of this world bilang representative. And kailangan natin ng trials. Why? The stronger you are, the lighter you are. Amen? The stronger you are, the lighter you are. Kaya kailangan natin lahat ng to. So, uulitin ko po sa mga bagong dating dito sa live stream. Ito po ay message ni Lord last year 2022 para sa year 2023 sa mga remnants, revivalists na gagamitin ng Diyos. Number 1, they will face more challenges, trials, persecutions, gossip this year. So ate, good news ba yan? Good news ba yan? Yes. Good news. Kasi bakit? Dito tayo patatatagin ng Panginoon. At dito makikilala sa mga pagsubok kung sino ka talaga sa harapan ng Panginoon. Dito makikilala sa mga pagsubok kung ano talaga ang response mo. At dito makikita kung gaano nakalaki ang pananampalataya natin sa Panginoon. Amen po. And sabi po dito, marami sa atin ng mga Kristiyano ngayon ay lobat na. Ayan. Pwede ka mag-comment sa comment section, no? At i-mention mo ang friends mo na lobat na sa paglilingkod sa Panginoon. Lobat na hindi nila alam. They don't know that the devil is watching. Alam niyo po ba na ang kaaway lagi pong nakatingin sa ating lahat? Kahit ikaw na naglalakad ka sa kalsada, nakatingin ang kaaway sa'yo. Nagmamanman. Kahit ikaw na alam mo yung mata mo, alam niyo po ba na yung mata mo, kung saan ka nakatingin, alam niyo po ba na nakasubaybay ang kaaway dyan? At isang pagkakamali lang po talaga natin, no? Laging nakasupervise. Alam niyo po yung mga kaaway, parang meron silang microscope. No, meron silang microscope na tinitingnan kanila. No, kasi alam niyo po, tayo ng mga ginagamit ng Panginoon, ikaw ngayon na ginagamit ng Panginoon, spotlight. Alam nating lahat yon. Spotlight tayo sa mata ng kaaway, spotlight tayo sa kingdom ng darkness. Lalo na pag tayo ay grabe ang apoy, grabe ang light, no, na ini-impart sa atin ng Panginoon. And yun nga, no, the bigger the purpose, the bigger the pain. Ayan. Kung tingin mo sa sarili mo ngayon, kung alam mo na grabe ang purpose mo, na eto, ni-reveal sa akin ng Lord, that this coming year, 2024, mas gagamitin na niya ako. Ayan, kung meron man po dito, sino man yon na ni-reveal sa akin ng Lord, that this coming year, 2025, no, i-send out ako ng Lord, that this coming year, 2025, ang sabi ng Lord, maglilingkod na ako sa Kanya, magiging pastora ako, no, kung sino man yon. Pero ang sabi po ng Panginoon, the bigger the purpose, the bigger the pain. So, wag po nating isipin na Lord, grabe ang trials na pinagdadaanan ko ngayon. Grabe na, Lord, hindi pa tapos ang isa, lahat na. Parang nagsabay-sabay na sila, pero the bigger the purpose, the bigger the pain. So, revivalist, remnants ng Panginoon, na tinatawag ka para maglingkod, para sa kapurihan ng Panginoon, you must endure. No? All na nararanasan mo ngayon, endure all of it. Kasi sabi ko nga po, ulitin ko, when God prepares you, it will hurt. This season will not destroy you. No, nasa process ka, nagagamitin ka ng Panginoon. And sabi nga, kailangan sumunod tayo sa process ng Panginoon. Sabi nga po, hindi ka paulit-ulit na babasagin ng Panginoon kung wala kang purpose. Kaya ngayon, kung paulit-ulit kang binabasag ng Lord, ang message sa'yo ng Panginoon, hindi ka paulit-ulit na babasagin ng Panginoon kung wala kang purpose. Ibig sabihin, lahat ng pagbasag sa'yo, lahat na pinagdadaanan mo ngayon may purpose sa Panginoon. And sabi nga po dito, no, na sa atin na ginagamit ng Diyos, alam ko, lahat tayo may purpose, tama. Pero mas mabuti pong alamin natin, mga kapatid, no? Mas mabuting alamin natin, ano ba talaga yung purpose ko sa pagsunod sa Panginoon? Ayan. Good evening po kay Mother Nora Santos.
And happy viewing, Mother. You can share the stream. Ayan. Ano po ba talaga ang purpose sa pagsunod po natin? Ano po ba? Lord, eto ngayon, na eto yung napanood ko sa live stream na yon, na when God prepares you, it will hurt. That this season will not destroy you. Lord, may purpose pala ang buhay ko. Yes, meron. And yun, aalamin mo tonight, ano ba yon? Amen. Para mapagdugtong-dugtong po natin yung revelation ng Panginoon. And yun nga po, ayan, from Zambales po kay Brother Jeremiah Cabunita. Good evening, kapatid. You can share and like the stream. You can mention your friends in the comment section below. So ayan po, good evening ulit sa bawat isa. So uulitin ko, ang title po nito is When God Prepares You, It Will Hurt. This season will not destroy you. Kasi alam niyo po, ito lang po naalala ko po yung last revival, nakalimutan ko agad, revivalist anniversary, no? Revivalist, JCTDOB Youth Revivalist Anniversary. At alam niyo po ba na bago po iyon mangyari, no, may mga na-reveal ang Lord din sa amin that this season, this year, ay talagang pinipik na ni Lord ang mga remnants. Pinipili na ni Lord ang mga remnants niya. Amen po. At hinihiwalay. Sineseparate na ng Panginoon ang mga remnants niya ngayon. Kaya kung meron po sa inyo na ngayon nanonood ka na bakit nakakaranas ako na gusto kong mag-separate? Bakit parang feeling ko gusto kong mag-consecrate? Bakit parang feeling ko gusto kong mag-isolate? Isolation sa Panginoon hindi sa mundo. Bakit may ganito akong feelings? Kasi alam niyo po, hinihiwalay na ng Panginoon ang mga pinipik niya ng mga remnants na mas gagamitin niya. Bakit? Para magbabad pa po sa presensya ng Panginoon. So yun po ang message ng Lord. At alam niyo po ba, na yun nga po na pinipili na ng Lord in this season ang mga remnants niya at ang mga gagamitin niya. Kaya nga po, sabi ko nga po, na na-share ko to, sabi ko, kailangan mapili tayo, kailangan kasama tayo doon sa election ng mga remnants. And alam niyo po ba kung ano yung remnants? Pag sinabi po kasing remnants, iba po kasi yung revivalist remnants. No? Kasi ang totoong revivalist, ito lang po ang totoong revivalist ay ang Holy Spirit. Amen po, si Lord Holy Spirit po talaga ang revivalist. So, ginagamit lang po tayo, we are just a vessel. We are just a vessel ng ating Panginoon. And pag sinabi pong remnants, sila po ay namumukod tangi. Iilan lang ang katulad nila, namumukod tangi. Parang, konti na lang sila. Parang, kumbaga sa mga animals pa, endangered species. Parang iilan, konti na lang sila. So, yun po ang ibig sabihin ng remnants. At alam niyo po ba, ito yung election, ng year ng election ng mga remnants. Kaya, no, kung ikaw ngayon nanonood ka, na gusto mo talagang magamit ng Panginoon at talagang tinatawag ka na alam mo sa sarili mo that you are a remnants, na ito yung isa sa message sa'yo ng Panginoon, that you will face more challenges, trials, persecutions, and gossips. Lahat pagdadaanan mo this year. And ito rin po ay revelation ng Lord. Grabe, good news, no? Bungad na bungad, number 1 pa man din. Ito po ay revelation ng Lord last year, 2022. Yan. And number 2, no? Sabi nga ng Panginoon, ulitin ko, when God prepares you, it will hurt. This season will not destroy you. Kaya sabi ng Panginoon dito, uulitin ko, and Philippians 4:4, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Kaya kung dumaan ka sa matinding trials, sa pagsubok ngayon, kapatid, rejoice in the Lord. Kasi will talaga ng Panginoon na pagdaanan ng mga remnants lahat ng to, para sa kapurihan niya. Kasi isipin niyo po, dapat po talaga sa atin, di ba lagi natin pinagpipray? Alam ko marami nagpipray ng death to self. Lord, help me to die daily. Death to self on the things of this world. Death to self in the flesh. So, pag sinabi pong death to self in the flesh, talagang bibigyan tayo ni Lord ng mga trials na makakapatay sa ating flesh. Ayan, shoutout po kay Bisokol. Kadungog, ayan, hello po. Na makakapatay sa ating flesh, kaya kailangan ng trials. No? Kasi naalala ko, lagi ito revelation doon ng Panginoon, tinuro ng Lord, na dapat po talaga sa atin ang mga anak ng Diyos, laging ipag-pray na death to self. Why? Because if magda-die tayo daily, death to self daily, glorification daily, glorify daily, death, glorify, death, glorify, glorification daily. No, kailangan po natin yun. And kailangan natin ng mga trials para magkaroon din ito. And number two po ito. Tatlo lang po ito. Number 2, if you want to fight this battle, if you want to win this war, be still and stand still. Ayan. Be still,
Nag-Bible school ka pa ba? Be still and stand still. Ano po ang sabi sa Psalms 46:10? Be still and know that I am God. Pangalawa po ito. Ano po yung una? Our remnants this year will face more challenges, trials, and persecutions, gossips, lahat. Pagdadaanan mo. Ayan. So, wag ka nang magtaka kung ikaw ay chinichismis. Wag ka nang magtaka kung ikaw ay nakakaranas ng pagsubok sa family mo, na parang against yung friends mo, na parang wala ka ng friends after na nag-street preaching ka. Parang wala ka ng kaibigan after na nag-share ka ng salita ng Lord. Na para bang kinakahiya ka na nila bilang friends, na ayun, nakakahiya yung ginagawa mo. Na nakakahiya yung ginagawa mo. Na nakarinig ako ng ganon. Pero mararanasan mo po talaga yon for the glory of God. Amen po, kailangan po. And mag-rejoice ka, wag kang malungkot sa bagay na yan. No, kasi yan ay pinahintulutan ng Panginoon. Pangalawa po, if you want to fight this battle, if you want to win this war, be still and stand still. Uulitin ko po, be still and stand still, remnants of God. In Psalms 46:10, be still and know that I am God. Kaya manatili ka sa Panginoon. Stand still and be still sa paglilingkod sa Panginoon. Sabi nga po dito, do not focus on the problem in front of you. Focus on the God who is above you. No? Do not focus on the problem in front of you. Focus on the God who is above you. Kasi po, di ba, pag ikaw ay tinawag ng Diyos, no? If God called you, no one can stop you. Amen. Ulitin ko po, if God called you, no one can stop you. If God anoint you, walang makakakuha nun sa'yo. Walang tao, walang kahit sinong makakakuha nun sa'yo if God anoint you and if God sent you out. And sabi po dito, greater levels of surrender. Isa po ito sa gusto ng Panginoon sa ating lahat. Greater levels of surrender. Kasi po, habang sinasabi ng Panginoon sa iyo ngayon, kapatid, be still and stand still. Pero, sa kabila ng be still, no, anong gusto ng Lord? Greater levels of surrender. No, kahit nag-still ka sa Panginoon, Lord, I will be still and know that you are my God. Kahit sa kabila ng pagsubok, kahit sa kabila ng pagbato, ng pagbayo, ng kung anuman ang nararanasan ko ngayon, Lord, I will still and be still in you. Pero ano pa po ang gusto ng Panginoon? Greater levels of surrender. No, gusto po ng Panginoon ng greater depths ng pag-surrender sa Kanya. Kaya kung alam ko na marami sa atin na sinurrender na lahat sa Panginoon, Lord, sinurrender ko na sa Panginoon yung buhay ko, yung trabaho ko, yung business ko, yung magulang ko, kung ano pa man ang sinurrender sa Panginoon. Pero po, ano po ang gusto ng Lord? Greater levels of surrender. At check po natin yung mga heart natin na yun, Lord. Ano po ba yung sinasabi ng babae na ito sa live na greater levels of surrender? Pwede mo po ba, Lord, na ipaintindi sa akin na may mas malalim pa na pag-surrender pa pala sa'yo? And sabi nga po dito, no, na kung gusto nating i-pursue yung calling ng Lord sa buhay natin, if I will pursue the calls, no, if you will pursue the calls of the Lord Jesus Christ in your life, you must lay down your hopes and dreams. No? Meron po ba sa atin, sabi nga po, greater levels of surrender. No? Kung meron pa po na, sabi ng Panginoon, if you will pursue the calls of God in your life, you must lay down your hopes and dreams. No, lahat na nag-hold back sa atin sa paglilingkod sa Panginoon, na ito nakakasagabal sa paglilingkod kay Lord. Pag-pray mo kay Lord na, Lord, ano ba Lord? Ano ba yung gusto mong gawin ko dito, Panginoon? So, no, and pangalawa, sabi nga po, na kailangan natin mas lalo lumapit sa Panginoon ngayon. Amen. Fully surrendered life ang gusto ng Panginoon. Hindi half, hindi 1/4, hindi 1/3, but fully surrendered life. And kailangan, sabi nga po, di ba, na kailangan ang mga remnants in this generation ay mas lalo pang magbabad sa presensya ng Panginoon. Yun nga po yung consecration, separation, isolation na sa Panginoon na for good, hindi isolation ng iba. Ayan, for good. Kasi po, the closer you get to the Lord, the closer you get to the light. So, kailangan po talaga natin na mas lalo pang maging closer sa Panginoon in this generation. Kasi, alam niyo po, na-realize ko na totoo po yung sabi sa Bible. Nakalimutan ko yung ano na yun. Nasabi sa Bible na sa mga huling araw, manlalamig ang pag-ibig ng marami. Nagigets niyo po? Sa mga huling araw, manlalamig ang pag-ibig ng marami. And marami ngayon sa atin stagnant sa paglilingkod sa Panginoon. Stagnant na parang nawala ng apoy sa paglilingkod sa Panginoon. Stagnant na parang, naanuhan lang ako ng problema. Na-stagnant na ako. Parang binato lang ako ng problema. Binato lang ako ng discouragement ni Satanas. Binato lang ako ng anxiety ni Satanas. No, binato lang ako ng depression ni Satanas. Nawala na yung fire. Nawala na yung, alam mo yun, yung bang fire na
parang hindi apoy, lubog, on fire ngayon, bukas hindi, on fire ngayon, bukas hindi. Pero alam niyo po ba, na ito na yung taon na sinasala na ng Lord ang mga remnants niya. And alam ko, hindi lang ito sa amin ni-reveal ng Panginoon, alam ko sa ibang group. Na ito na yung taon na dapat ang mga remnants, no, ang mga tinawag ng Diyos is magseryoso talaga. Dig deep in prayer, dig deep sa pagbabasa ng Biblia, dig deep, no, sa relationship sa Panginoon. Dig deeper in the Lord. Kasi alam niyo po, sabi ko nga, lagi nating naririnig, kahit saan, kahit sa mga street preachings, no, lagi nating naririnig na nasa end times na tayo, nasa mga huling araw na tayo. Pero sineseryoso po ba talaga natin na ang ating Panginoon ay malapit nang dumating? Nandun na po talaga tayo sa point na talagang seryoso na sa paglilingkod sa Panginoon. Alam niyo po yun, and sabi ko nga kanina, the closer you get to the Lord, the closer you get to the light. Kaya kailangan po natin mga remnants, mga revivalists na nanonood ngayon. The closer you get to the Lord, the closer you get to the light. Kaya magbabad po tayo sa presensya ng Diyos. And there is power, no? Kaya sabi ko nga po kayo na kailangan ng greater levels of surrender. Because there is power when you forget yourself and focus on Him. Mag-focus po tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Huwag ka pong mag-focus dyan sa feelings mo. Huwag ka pong mag-focus dyan sa pinagdadaanan mo. Huwag ka pong mag-focus sa discouragement na binabatoy ni Satanas. Huwag ka pong mag-focus sa depression, sa anxiety. Huwag ka pong mag-focus sa problema sa family. Hindi ko sinasabing, huwag mo nang isipin yung problema mo. Huwag mo nang intindihin. Pero huwag ka po dyan mag-focus. Kasi alam niyo po, sabi ko nga po kanina, yung mga pinaprepare ng Panginoon na gagamitin, much more na gagamitin niya this year, ay dadaan sa matinding crushing at pagsasala. Dadaan sa matinding breaking, pruning, dadaan sa matinding ganon. Kaya, kung ikaw nanonood ngayon, then after this, next month, makaranas ka ng mga sinasabi ko, it's because blessing yan ng Lord. Dahil mas gagamitin pa niya tayo. Mas pagtitibayan yung loob mo ng Panginoon, pagtitibayan ka niya. And sabi po dito, na gusto po ng ating Panginoon, sabi ko nga po kanina, gusto ng ating Panginoon na mas lumalim tayo sa Kanya. And the Lord wants you to go to the other side of the Spirit. He is waiting you there. Alam niyo po, doon ko na-realize, sabi nga po sa Bible, na dapat ang mga Kristiyano hindi manatiling gatas lang. Tama, gatas lang. Kumain ka naman ng karne. Kumain ka naman ng matigas. Hindi lang puro gatas ang kainin mo, ang inumin mo. Tuloy mo naging, ayan. So we're back na po, we're back. Ayan, we're back. No, nag-reconnect po talaga, nag-reconnect. Ayan. Ayan, good evening po muli. So sige po, let's continue. And sabi nga po dito, people in the Spirit, bakit po kailangan natin mag-dwell? Sabi nga po, the Lord wants you to go to the other side of the Spirit. Hinihintay ka ng ating Panginoon doon to go to the other side of the Spirit kasi yun ang gusto ng Diyos na ikaw ay lumalim. No? And people in the Spirit, sabi nga po, bakit kailangan natin malaman yon? Bakit kailangan natin mag-dwell doon? Because people in the Spirit see differently and people in the Spirit act differently. Ano, ulitin ko po. People in the Spirit see differently and people in the Spirit act differently. Amen? Kaya po kung ikaw na ngayon nanonood na talagang ginagamit yung family mo, no? Like nas pinagdaanan din namin, na ginamit yung family mo to persecute you, na sa paglilingkod sa Panginoon na halimbawa yung family mo nagiging hadlang sa paglilingkod mo sa Panginoon. Whatever na nagiging hadlang. Pero po ano ang sabi ng Lord sa iyo ngayon? Be quiet. Amen? Be quiet, shut up your mouth, and pray. Pray a spiritual warfare prayer. Kasi alam niyo po, di ba sabi nga po sa Ephesians chapter 6, no, 12, no, we are not wrestle against flesh and blood. Ang kalaban natin ay hindi tao, espiritu. Pero nang sabi ng Panginoon, be quiet, be calm, be still and stand still. Shut up your mouth, pray. Pray in the Spirit. Amen. Pray spiritual warfare prayer. Manalangin sa Panginoon. Do not take revenge. Because sabi po sa Bible, sabi ng Panginoon, vengeance is mine. Sa Panginoon ang paghihigante. Amen po. Ayan. Sa Panginoon ang paghihigante. And
Sa pangalawang verse, in Isaiah chapter 6 verse 1. Arise, shine. Ginamit po ito ng anniversary. Arise, shine, for your light has come, and the glory of God rises upon you. So, revivalist, bilang revivalist ng Lord, bilang remnants ng Lord, bilang ginagamit ka ng Lord ngayon as an end-time armies, end-time warriors, anong sabi sa'yo ng Panginoon? Arise, shine, for your light has come, and the glory of God rises upon you. Arise. No, nasaan na ang mga anak ng Diyos? No, ngayon, marami kung makikita natin sa TikTok, maraming alam mo satanic na nagsisimba na, no, nagkakaroon ng simbahan satana sa TikTok. No, nagmimisa sa TikTok. Pero nasaan ang mga anak ng Diyos? Ano ang sabi ng Lord? Arise, shine. Ano ba sabi ng arise? No, arise. No, umangat kayo. No, amen. Mas maging maangat dapat kayo sa mga hindi na, mas maging angat dapat ang mga anak ng Diyos. Amen. Arise. Saan? Lalo na sa spiritual, no? Arise na makita na meron tayong Panginoon, na makita na meron tayong Kristo na pinaglilingkuran. Arise. Shine. Amen. Shine, for your light has come, and the glory of God rises upon you. Na dapat tayo bilang mga anak ng Diyos na pinili, remnants, nasaan na? Nasaan na ang mga remnants na pag nakaranas ng konting pagliglig, nakaranas ng konting pagsubok, pag-uusig, nasaan na? Natutulog, nagdatago. Pero nang sabi ng Panginoon, arise. Get out of your comfort zone. No, i-preach mo ang Panginoon, i-preach mo si Jesus. Hindi ito yung time na i-entertain mo yung emotions mo. Hindi ito yung time na magdudwell ka sa emotions mo. Hindi ito yung time na para magmukmok. Ang dami kong problema. Saglit lang, Lord, magde-day off ako. Hindi ito yung time na magmukmok. Alam niyo po kung bakit? Kasi kailangan po natin kumilos. No, kung ikaw na remnants na talagang alam mo na tinatawag ka ng Panginoon to preach His Word, why not to preach His Word? Amen po, kasi darating yung time na ipagbabawal na sa Pilipinas ang pag-share ng gospel, like sa ibang bansa. So, paano pag dumating nun, hindi na tayo makakapag-share? Amen po. So, hindi na ito yung time para i-entertain mo. I-entertain mo yung feelings mo na kasi nasaktan naman ako, na may problema ako ngayon, hindi ako mag-share. May problema ako ngayon, next month na. Next month na ako mag-share. Pero hindi po, wag po natin i-entertain yung mga feelings natin. Yung mga emotions na binabato ng kaaway. Amen po, sabi ko nga po, na-share ko ito, na love tayo ni Jesus. Amen. Lahat tayong mahal ng Panginoon, lalo na mga pinili niya. But He is not after sa comfort mo. After si Lord sa lahat ng pinapagawa niya sa atin. No, marami sa atin di maka-arise and di maka-shine. It's because nakatutok sa problema. No, nakatutok sa problema. Kasi alam niyo po, the best weapon of the enemy is the weapon of distraction. Ulitin ko po, the best weapon of the enemy is the weapon of distraction. So, i-distract ka talaga ng kaaway. Babatuhin ka niya ng maraming distraction para hindi ka makafocus. Left and right. No, may back, may front pa ng mga distractions para hindi ka makafocus sa paglilingkod sa Panginoon. Yun ang gusto ng kaaway. No, yun ang gusto ng kaaway na babatuhin tayo ng kung ano-ano. Pero for remnants, ano ang sabi ng Lord? Be still and stand still. Be still and know that I am God. Amen? Be still and know that I am God. And eto, nandito na tayo sa season na pine-prepare ka ng Panginoon, kapatid. Nandito ka na sa season ng buhay mo na pine-prepare ka ng Panginoon. Nandito ka sa season ng buhay mo na alam mo na i-elevate ka ng Panginoon. Amen? And sabi po dito, na dapat ang mga pili ng Diyos, lalo na this year, no, na may may mga election of grace na tinatawag, be more sensitive sa paggalaw ng Panginoon. Be more sensitive sa paggalaw ng Diyos. Be more sensitive sa boses ng Panginoon. Ano man yung instruction niya sa'yo, be more sensitive. Ano man yung vision na pinapakita, ni-reveal sa'yo ng Panginoon, be more sensitive. Because the higher you arise, the more discerning you have to be. Kasi alam niyo po, no, lahat sa atin na gustong lumalim sa paglilingkod sa Panginoon, hindi po yan imposible. Ibibigay po yan ng Panginoon. Kasi we are meant to be a powerful Christian. We are meant, no, na mag-arise pa, mas angat, lalo na sa mga sa sanlibutang ito, no, na alipin ng kasalanan. And sabi, the higher you arise, the more discerning you have to be. No, the higher na i-elevate ka ng Panginoon, itataas ka ng Panginoon, na ini-elevate ka ng Lord, or may pinapagawa sa iyo ng Panginoon, the more discerning you have to be. Dapat tayong maging matalino mga anak ng Diyos. And sabi nga po dito, no, that demons will use your friends, your relatives, no,
a member of your family to discourage you. So gagamit ang kaaway ng iba't iba, no? Iba't ibang problema, no? Iba't ibang muka. Iba't ibang muka, no, ang ginagamit ng tactics ng kaaway sa ating lahat. Kaya po, be more sensitive sa paggalaw. And sabi nga, isa to sa nireveal ng Lord, there is a higher place in God. No, there is a higher place in God. Nasabi ko nga po kayo na dapat tayong mga Kristiyano, hindi tayo manatili sa gatas lang. Huwag kang manatili kapatid sa gatas lang. Kumain ka ng karne. Kumain ka rin ng matigas, na spiritual. Kasi po, ang spirit realm na tinatawag, spirit realms, or spirit realms, marami po kasi ang tawag doon, spirit world. Malalim po iyon. Amen po. And there is a higher place in God. Malayo pa ang lalakbay natin ng mga anak ng Diyos. Amen. And there is a higher dimensions that Jesus wants us to arise. Ulitin ko po, there is a higher dimensions that Jesus wants you to arise. Meron pa po. Amen, ang mga anak ng Diyos. Meron pa po, and you are meant to be a powerful Christian. You are meant to be a prayer warrior ng bansa natin. You are meant to be a intercessor ng iyong pamilya, ng iyong church, ng ating bansa. We are meant to be used by God powerfully, greatly, and mightily in His kingdom. Amen po. Kaya ito na yung time na mga anak ng Diyos, no, na hindi na ito yung time, sabi ko po kayo na uulitin ko, na dapat wala na tayo sa gatas, sa karne naman, na kung makarinig ka ng masasakit na salita, na kung makarinig ka ng discouragement, na ibabato ng kaaway ng Satanas, whatever it is, be still and stand still. Be strong in the Lord and in the power of His might. No, do not be discouraged. Sabi nga in Joshua 1:9, Tagalog version, no, nakalimutan ko, Joshua 1:9, alalahanin mo lagi ang itong aking tagubilin. Magpakatatag ka, tibayan mo ang iyong loob, huwag kang matakot o mawawala ng pag-asa. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos, ay sa iyo, kahit saan ka man magpunta. So, sabi ng Lord, be still and stand still. Ayan. Sabi dito, God will give that to you, no? No, there is a higher dimensions that Jesus wants us to arise. Pero gusto ng ating Panginoon na desire Him, look for His heart. No, gusto ng ating Panginoon that you will desire Him and look for His heart. And yun nga po, na-share ko na to kanina, uulitin ko, na hindi na ito yung panahon na para magmukmuk ka. Wala na tayo sa panahon para mag-emote ka sa marami ng problemang pinagdadaanan mo. Hindi ito yung panahon para mag-take a break. I will take a break. Kasi napagod ako ngayon. Napagod ako sa dami ng problema. No, magpahinga lang magpahinga sa gabi, pwede yon, no? Hindi na ito yung panahon na mag-ano pa, alam mo yung emote, no? Hindi na ito yung panahon. And sabi ko nga po, do not entertain your emotions. You have to master your own emotions. You have to be boss in your own emotions. Amen po. And rise to your status in the Spirit. Do not dwell in your emotions. Ulitin ko po, rise to your status in the Spirit. Do not dwell in your emotions. Huwag ka pong mag-dwell sa emotions. Kasi alam niyo po, sabi ko nga po kanina na the best weapon of the enemy is the weapon of destruction. Ginagamit niya yung emotions mo para mapalayo ka sa Panginoon. No? Sabi ko nga, kung ano ang mahina sa iyo na part, yun doon ka titirahin ng kaaway. Kaya maging sensitive, maging vigilant, be sober mind sa Panginoon. Kasi nga po, sabi ko kanina, if God called you, no one can stop you. No? Kahit ilang beses kang ma-fall. Amen. Kahit ilang beses man tayong madapa sa paglilingkod sa Panginoon. No? Pero binabangon ka pa rin ng Diyos. Why? Because you have a calling sa Panginoon. Why? Sabi nga, because God is good. Yes. Why? Dahil may purpose ang buhay mo. Amen. May purpose ang buhay natin sa Panginoon. And isa pa, if God called you, you are unstoppable. Dapat ganon. Amen? Dapat ganon. If God called you, dapat unstoppable. Like, tinawag ako ng Diyos, walang makakahadlang, tinawag ako ng Diyos. Sabi ko nga, if God anoint you, no, walang makakanakaw ng anointing na yon. If God called you, no one can stop you. If God called you, you are unstoppable. Amen? Kahit ano man ang sabihin sa'yo ng tao na, no, street preaching ka ng street preaching dyan, wala ka namang napapala. Share ka ng share ng salita ng Lord, wala ka namang napapala, hindi ka naman nagkakapera dyan. No? Amen? Makakarinig tayo ng discouragement. No? Because the Lord allows it. Huwag kang ma-discourage, be still and stand still. Sabi nga po, they will hate you. Alam niyo pa na ang mundo, no, ang mundo na ito, they will hate you for loving the Lord. They will hate you for speaking the truth.
no, na sila nasasaktan sila sa mga pinagsasabi mo, they will be offended kung paano ka ginagamit ng Panginoon. Kasi, bakit ganon? Mas ginagamit siya. No, mas ginagamit siya ng Panginoon. Many will be offended by you. Amen, no? Sons and daughters of the King, many will be offended dahil ginagamit ka ng Panginoon. They will hate you for no reason. Na minsan, bakit ka nagagalit sa akin to? Wala namang rason. Wala naman akong ginawa sa kanya. Pero because of your light. Because of your light na nagsha-shine. Amen. They will hate you for no reason. They will find ways to slander your name. Spread lies about you. It's because they light. No, they see the light in you. They see that light in you. Kaya be sober mind, be vigilant, anak ng Diyos. Kasi ito po yung panahon na kung niliglig ka last year, mas liligligin ka ngayon ng kaaway. Sabi niya, ate, ano ba yan? Declaration ba yan? No. Ito po yung realization, ito po yung katotohanan. Amen, na pag tayo anak ng Diyos, we are the spotlight of the kingdom of darkness. Ngayon, nanonood ka, pinapalakas ka ng Panginoon, i-encourage ka ng Panginoon. No, na bakit ganon kung kailan ako nagseryoso sa Panginoon, nagawindang-windang yung buhay ko? Bakit ganon kung kailan ako gustong lumalim, gustong maglingkod, gusto ko talagang magseryoso sa Panginoon? Why? Nagrabe yung trials na pinagdadaanan ko. Kapatid, be still and stand still. Philippians 4:4. Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. Yan ay pinahintulutan ng Panginoon for a greater purpose. Amen? Yung pain na naranasan mo ngayon, yung sakit na naranasan mo ngayon, it's not in vain. Alam ng Diyos ang lahat ng pinagdadaanan nating lahat. Alam ng Diyos yan. Amen po. Kaya dapat tayong lumaban. Dahil kung ikaw nilaban ng Diyos sa krus ng Kalbaryo, no, anong isusukli natin sa Panginoon? Laban. Amen? Mag-dwell tayo sa Spirit. No, wag tayong makinig sa mga discouragement. Na yung buhay mo ganyan na lang. Yung ganyan ka na lang. Wala ka nang mararating. No, walang mararating paglilingkod mo sa Panginoon. Wala ka namang sinasahod diyan. Wala ka namang kaperahan diyan. No, ganun. Wala ka namang kinikita diyan. Amen? But in Luke chapter 9 verse 23, anong sabi? No, sa lahat na nag-iwan ng kanyang bahay, kaibigan, ari-arian, ano paman, ay tatanggap ng mas doble pa sa kanyang iniwan. At tatanggap din siya ng buhay na walang hanggan sa hinaharap. Ibig sabihin, dito pa lang sa lupa, mararanasan natin ang partial paradise. Wait lang kapatid. No, chill ka lang, kalma ka lang. Amen po. Kung nakakaranas ka ngayon ng matinding discouragement, no, message sa'yo ni Lord tonight, be still and stand still. Kung nakakaranas ka na matinding pagbayo at bagyo ng buhay, be still and stand still. Dahil lahat ng yan ay may purpose. For the greater purpose. Amen? Na maitataas after that bagyo, no, after that bagyo, mapaparangalan ang Diyos sa buhay mo. Sabi ko nga, uulitin ko, the people will hate you for no reason. They will find ways to slander your name, spread lies about you. It's because they see that Jesus of light in you. No, nakikita ang light ng Panginoon sa buhay mo. Kasi the more na nagliliwanag ka, the more na nag-aapoy ka, the more ang pag-atake sa'yo ng kaaway. Swear it. The more na nag-aapoy ka, the more na grabe na siya. Grabe yung paggamit sa kanya ng Panginoon. Many will coming against you. Lagi mo pong tatandaan yon. Pero anong sabi niya ng Panginoon? Be still. Take courage. Sabi ng Panginoon, take courage. I have overcome the world. No, huwag kang ma-discourage, kapatid. Kasi, sabi ko nga kayo na lahat ng ito ay pagdadaanan natin. Amen? Kaya be still sa Panginoon. Ikaw ngayon na remnants, na tinawag ng Panginoon, na alam mong may calling ka, alam mong revivalist ka, alam mo na kakaiba yung calling sa'yo ng Panginoon. Right now, anong sabi ng Panginoon? Be still. Kung ano man ang naranasan mong problema sa family mo ngayon, kaibigan mo ngayon, anumang problema yan, nasaan ka man facing ng problema ngayon, anong sabi ng Lord? Magpatuloy ka, be still. Take courage. Huwag mong hayaang mamatay yung apoy. Kung sa tingin mo yung apoy mo parang namamatay na, ask the Lord, Holy Spirit, Lord, bigyan mo ulit ako ng fire. Punuin mo ako ng fire na galing sa'yo. Because, no, we cannot start the fire. Only God can start the fire. Kaya kung ikaw ngayon na nanghihina, I pray, I decree and declare na mapalakas ka ng message na to. And ulitin ko po, yung challenges, trials, persecutions na mararanasan ng mga tinawag ng Diyos ngayong taon na ito ay pinahintulutan ng Panginoon for His glory and for a greater purpose ng iyong buhay. Kaya wag mong isipin, kapatid, na parang ganito na lang lagi, parang cycle na lang, parang antagal ng facing ko. No, the more na nagmumurmur po tayo, the more na matatagalan tayo na makaalis sa sitwasyon na yan. Like, no, mga
Naalala niyo yung mga Israel sa Egypt. Murmur sila ng murmur. Imbis dapat 40 days, naging 40 years. Bakit? It's because of murmuring. Kaya sabi ko nga po kayo na, shut up your mouth. Be quiet. Amen. Be quiet, shut up your mouth. Ano ka ng realization sa Panginoon. And sabi ko nga po kanina, ito na yung time na tinatawag na ng Lord, pinipik na ng Lord isa-isa ang mga remnants. And I know that you are the remnants watching this tonight. Na pinapalakas ka ng Panginoon. Gusto ng Panginoon na magkaroon ka ng separation, consecration, in secret place. Na gusto ng Lord na magkaroon tayo ng fresh encounter sa Panginoon. Yun po ang gusto ng Lord sa ating mga remnants. That alam ko sobrang busy natin. Marami tayong ginagawa sa pagtatrabaho sa Panginoon. Pero alam niyo po, ang gusto ng Panginoon, consecration and separation this year. Amen po. Kasi alam niyo po, doon ko lang na-realize, nalala kong ni-reveal. Kanina ni watching from Canada, Apostle Hezekiah, nanood siya kanina at yung kasama niya, na isa sa ni-reveal nila doon is, talagang pag-iisahin ng Lord yung mga remnants, yung mga pinili niya. Kasi alam niyo po, ito na ngayon, nasa end times na po tayo. At alam niyo po ba na ang kaaway, no? Na-realize ko lang po ang kaaway, grabe na ang pagkilos in this generation. Ewan ko lang po kung may realization kayo niyan. Pero nasaan ang mga remnants? Bakit nagtatago? Nasaan ang mga pinili ng Diyos? Nasaan ang may pagkatawag? Bakit? Konting pagsubok, konting pagliglig lang, nagtatago na. Amen. Bakit umuupo na sa isang tabi? Di ba dapat the more na nilililig ka, the more na maraming pagsubok, the more dapat na sinisigaw natin si Jesus. Fight back. No, I will fight back. No, kung ako binabayo ng pagsubok, I will fight back. I will preach in the streets. Amen. I will preach in the streets. I will share the word of God. I will share the gospel sa lahat ng makikita ko kapitbahay ko para mapahiya ang kaaway. Amen. Para mapahiya ang kaaway. Kaya mga kapatid, uulitin ko, huwag kang manahimik bilang anak ng Diyos. Amen. I-share mo si Jesus. I-share mo na ang Panginoon ay mabuti. I-share mo, ibahagi natin si Jesus. Huwag kang magtago. No, niliglig ka lang, pinaringgan ka lang, nagtago ka na. Amen. No, sabi nga, resist the devil and he will flee from you. Resist. Huwag po nating i-assist ang pag-ano ng kaaway. Huwag po nating i-assist. Amen. I-resist po natin ang ginagawa ng kaaway sa ating mga buhay. Remnants, revivalists, arise, shine, for your light has come, and the glory of God rises upon you. Kaya kung nakakarinig ka ng discouragement, kapatid, huwag kang magtago sa kwarto mo, huwag kang umiyak, huwag kang magmokmok. Uulitin ko, hindi ito yung panahon para mag-dwell sa emotions. Hindi ito yung panahon para magmokmok, para mag-emote. Wala nang panahon para sa mga dyan, kapatid. Alam niyo po kung bakit. Kasi grabe ang pagkilos ng kaaway at ang mga remnants. Kung magmumukmuk ka pa dyan, remnants, walang mangyayari. No, tayo ang representative ng kingdom ng Panginoon. Ano ang mangyayari sa kingdom ni Lord kung hindi tayo kikilos? Ano ang mangyayari sa kingdom ni Lord kung magmumukmuk ka lang? Kung magdudwell ka lang sa emotions mo? Wala. Amen? Wala. Kumilos po tayo mga anak ng Diyos kasi iilan lang ang mga remnants. Iilan na nga lang pag naparinggan pa, hindi na mag-district preaching, hindi na ikilos, ayaw na. Hindi ganun. Amen? Kasi ang mga remnants dapat mga transparent. Amen? Sabi nga, dapat simentuhin mo na yung dibdib mo. Pag nakarinig ka na hindi maganda, simentuhin mo na. Alam mo na dapat. No? Alam mo na dapat kung ano magiging response mo. No, sa lahat ng pagsubok, uulitin ko. No, you are called. Na nakikinig ka ngayon sa 11 viewers, you are called. You are called to preach Jesus. You are called in this end times. Kasama ka sa mga pinili ng Panginoon. I decree and declare, kasama tayong lahat sa pinili ng Diyos in this end times armies, end time warriors, end times generation. Kaya wag po tayong manahimik. Amen po. Uulitin ko yung number 1. Yung mga remnants na pinili ng Diyos, number 1, you will face more challenges, trials, persecutions, and gossips this year. Ayan. Grabe naman sis, nakakatakot. Yes. Pero yun po talaga. Ayan, hindi ko makita talaga yung nag-ano dito. And number 2, the higher you arise, the more discerning you have to be. Amen. The higher you arise, the more discerning you have to be. Number 3, if you want to fight this battle, if you want to win this war, be still and stand still. Number 2 pala yung nagbaliktad. So ayan, be still and stand still. Huwag kang ma-discourage sa pinagsasabi sa'yo ng kaaway, sa paligid, sa ano man. Huwag kang ma-discourage. Amen, be still. Pinapalakas ka ng Panginoon tonight. Kung ngayon na-realize mo na ito na yun, kailangan ko nang bumalik ulit. Kailangan ko nang mag-on fire ulit. Kailangan ko na ulit bumalik sa Panginoon. This is the time, kapatid. No? Na uulitin ko, ito na yung year
na nag-i-elect na si Lord ng mga remnants niya, hinihiwalay na ng Panginoon yung mga remnants niya. Tama. At kung gusto mong mapasama sa election na yon, kung gusto mong mapasama, be still and stand still. Amen? Huwag nating i-entertain yung ginagawa ng kaaway. Huwag nating i-entertain yung bulong ng kaaway. Fight back, mga anak ng Diyos. Amen? Huwag mong i-entertain yung bulong. No? Be still sa Panginoon. So, yan po. So, sige po, tonight, kung meron kayong mga prayer request dyan, nababasa ko pero hindi ko alam po ilan yung viewers, hindi ko talaga makita. So, kung meron kayong mga prayer request tonight, mahalin sa lahat ng panahon at sitwasyon. Amen. So, we will pray ngayon. So, we'll pray. Sige lang po, pwede kayo mag-drop ng mga comment dyan. So, I will pray po. And, alam niyo po ba na itong live ay biglaan lamang? Biglaan po ito. Nasabi ko, Lord, magla-live ba talaga? Naghihintay ako ng revelation. Lord, seryoso. Seryoso ka, Lord, magla-live ako. So, pero, alam ko na there is someone out there right now na pinapalakas ng Lord. No, there is someone. Hindi tayo tumitingin sa dami ng viewers. No? Kasi po, ang isa sa katangian dapat ng remnants is to empower other believers and to raise up leaders. Kaya I know there is someone out there na papalakasin ng Panginoon. Yes po, Mami Sarah, we'll pray for you po tonight. Pray mo ako, Sis Jen. Yes po, Mother. So, I miss you po. We love you po, Mother. Ayan. So, sige po, you can drop sa comment section. Magbe-pray po tayo tonight. Are you ready to pray tonight? Grabe. Alam niyo po, may electric pan talaga ito pero ang init. Yes, we will pray tonight for the impartation and empowerment of the Lord. Ayan. Prayer request, endurance in the season of consecration po. Shalom, ate. Love you. Yes po. Yan. Remnants, ulitin ko, tinatawag lahat ng Lord. Tinatawag ni Lord ang lahat ng remnants na mag-consecrate. Amen. Ito po isa lang po i-share ko. Ito po, isa po si sharing ko na talagang tinuro sa akin ng Lord. Tinuro po ito sa akin ng Lord. Pag once na dumating sa time na antok ka talaga. Alam niyo yung may prayer time natin na antok na parang, Lord, hindi ko kaya mag-pray ngayon. Sobrang pagod ako, sobrang antok ako, Panginoon. Parang hindi ko kayang bumangon. Say something. Ganito po. Naranasan ko po kasi to in my secret place and I want to share it to you. Powerful this. Now, one time, sabi ko, Lord, sobrang ang dami kong ginawa para sa'yo. Hindi yun, hindi yun. Hindi mo pwede, ang dami kong ginawa sa'yo, hindi mo na ako magpipray. Hindi mo na ako mag-secret place. Hindi yun, ha. One time, Lord, ang grabe, ang sakit ng ulo ko, Lord. Parang pagod na pagod ako, pero alam niyo po, bumangon ka. No? Because the number one calling ng lahat ng remnants and revivalists is to pray, hindi mag-preach. Ang pinaka number one calling natin is to pray, mga kapatid. No? Is to pray, to be with Jesus. Aanin mo man ang dami ng ginagawa mo, no, sa Panginoon, pero wala kang secret place. Hindi yun nagmamatter sa Panginoon. Relationship pa din. Ayan. Nung one time na, sobrang antok ko, parang hindi ko na kayang mag-pray, parang hindi ko kayang manalangin. Alam niyo po, sabi ng Lord, bumangon ka. Speak something. Kung wala kang masabi, pray in tongues. Alam niyo po, inopen ko yung bibig ko. Umupo ako, sabi ko, grabe, parang hindi ko kaya. Pero alam niyo po, inopen ko yung bibig ko. Alam niyo po, say something, sabi ng Holy Spirit. Say something. Sabi ko, Lord, tulungan niyo po ako manalangin. Kasi talagang, ang espiritu ay gustong-gusto, pero ang laman ay mahina. Alam niyo po yung ganon? Lord, help me to pray. Alam niyo po, sabi ng Lord, speak something. Pray in tongues. Speak in tongues. Alam niyo po, nag-pray ako. Sabi ko, rabababashaya, rabababase, rabababa. Antok na antok pa yan, mga kapatid. Rabababahe, rababa. Rabababasya. Parang alam mo yung wala sa sarili ko. Pero alam niyo po, nung time na yon, sabi ng Lord, say something. Say something. Rabababashe, rababa. Rababa. Parang antok na antok ako. Parang hikahos sa panalangin. Alam niyo po ba? Nung nangyari po yon, sige lang, prabababasyaray. Alam niyo po ba, bigla akong nagising na, boom! Alam niyo po yung, rabababayar. Alam niyo po yung ganon, ewan ko kung sino na po naka-experience na ganon, bigla akong nagising na, ganon. As in ganon, hanggang, alam niyo po, umabot po ako ng 6, hindi ako inantok. After nyan, hindi ako nakatulog, hindi ako inantok. Sabi ko, bakit ganon? Kaya naantok ako, hindi ako inantok. Sabi ko, rabababayar. Parang ang sinabihan talaga na gumagano'n talagang grabe. Alam mo yun, sabi nga, the spirit is willing but the flesh is weak. Ganon. Kaya nga po, kung ikaw ngayon na tinatamad kang manalangin, na sabi ko, consecration ang nais ng Panginoon. Kung ikaw tinatamad ka ngayon na mag-pray, mamaya, pag ikaw antok na antok, bumangon ka, say something.
pray in the Spirit, speak in tongues. No, speak in tongues. Kasi minsan kasi, Lord, ano ba ipapanalangin ko? Minsan ganun, na hindi mo alam ano ipag-pray mo, pero sabi ng Lord, say something, speak in tongues. No, kahit, mababayara, ganon ka na. Minsan, diretsong ganun. Grabe, sabi ko, parang grabe si Lord. No, that is the power of the Holy Spirit. That is the works of the Holy Spirit. Kasi po, hindi natin kaya. Hindi natin kaya tayo kasi nasa laman. No, the Spirit is willing but the flesh is weak. Pero pag si Lord Holy Spirit ang kumilos, grabe. Power, lakas. No, ganun po. Kaya say something. Say something. Kahit antok ka na kapatid, bumangon ka, umupo ka. Yan, sige. Speak in tongues lang ng speak in tongues. No? Power. So, yun po yung ano ko. Pag ikaw po ay tinatamad sa prayer life, consecration. And the Spirit is getting stronger and stronger right now. Amen. So sige po, right now we will pray. Right now, are you ready mga remnants ng Lord? Are you ready mga revivalists ng Lord to pray right now? We will pray right now and we will pray for a fire from the Holy Spirit. Fresh touch right now. Ayan. Amen, amen. Marami po benefits sa atin ang praying in tongues. Power, tindi. Good evening kay Miss Mary J. Florante Lagukay. Ayan. Good evening, Sarah Klum. Ayan. Sige po, bago po tayo magbasa ng mga comments sa comment section, hindi ko makita kung ilan nanonood, pero let's pray tonight. So si Mami Sari, pag-pray po natin. Sige po, let's pray po tonight. Kahit nandyan po kayo sa inyong mga bahay, let's pray. Na hindi lang po ako yung mag-pray, kayo rin po, manalangin tayong lahat. Ayan, ready na. Ayan, ready na. Are you ready to pray? Ayan, I'm so excited. Ayan na po ako manalangin. Sige po, let's pray mga remnants. Hallelujah, Jesus, bless, Lord Yahweh, Lord Jesus, Holy Spirit, right now, Lord, we welcome your presence tonight, God. Lord, walang barrier sa screen na ito, Panginoon God. We welcome your presence tonight, Panginoon, Lord God, in the mighty name of Jesus. We welcome your presence, Lord, Holy Spirit, tonight, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Hora bababa shikiara bababa sayara babaya kara bababa she. Hora ya kura bababa shende gede kalalabaya. Hora mama kiara bababa shiara bababa kiara bababa she. Hora mama kiara bababa se. Hora dia kara makura bakiara basse kere ya labase. No karanya kalalama shakiara bababase. Kura kiara makura bakiara babase kere de kura bababase kiara bababasaya. I command by the name of Yeshua tonight. I command by the name of Yeshua tonight that every demonic spirit in the atmosphere must disappear now in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. At hindi makakapangialam ang kaaway sa lahat ng aming ipapanalangin tonight. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus tonight. Ora mama shia karabababase. Ora bababaya karababashia kalarania lalamakura akarabaki arabakuro bosaki arabalaki alalamaya kura bababashi niya karam kuro bosaki arabababasay. Lord, right now tonight, Panginoon, we will pray, Panginoon, sa bawat isa sa amin, God. Tonight, Lord, we will pray, Panginoon, sa iyong mga anak tonight, Panginoon, God. Lord, I am praying for the empowerment sa iyong mga anak, sa mga revivalists, sa mga remnants na nangihina tonight, Panginoon, God, sa mga remnants, Lord, na ginagrabe. Grabe yung pagkilos ng kaaway sa kanilang mga buhay, Lord God, right now. Right now, bilang magkakapatid, bilang mga anak mo na pinagbuklod-buklod, bilang gagamitin mo as an end-time revivalist and armies in this generation, Lord, I break every spirit of discouragement right now in the mighty name of Jesus. I break every spirit of discouragement right now sa lahat na nanonood right now. Every discouragement, every spirit of discouragement right now, I break it sa inyong mga buhay, sa ating mga buhay, sa ating buhay in the mighty name of Jesus. I break right now in the mighty name of Jesus. I break every spirit of this depression. I break every spirit of anxiety. I break every spirit of sickness right now in the mighty name of Jesus. Every spirit, sickness of UTI, every sickness and disease, every high blood pressure, every generational sickness and disease, you must go now and live in the mighty name of Jesus. I declare deliverance right now. I declare healing right now in the mighty name of Jesus. I declare fire from the Holy Spirit tonight in the mighty name of Jesus. I declare right now, I break every chain tonight. I break every distraction, every depression, every anxiety, every discouragement, every curse, every generational curse right now must be broken in the mighty name of Jesus.
I uproot, I abort every curse na tinanim ng kaaway sa bawat isa in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Right, Lord, I decree and declare fresh fire. Fresh touch from you, the Holy Spirit. Fresh fire, fresh touch, fresh anointing that comes from the Holy Spirit tonight. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Lord, I pray right now that you will restore our relationship with you. Lord, yung secret place, yung consecration, Panginoon God, ng iyong mga tinawag. Panginoon, yung Bible reading ng mas depths pa na pagkakilala sa iyo, Panginoon God. I am praying for the restoration, God, ng more deeper. Help us, Lord, to dig deeper in prayer. Help us, Lord, na mas isik ka pa namin in this season, Panginoon God, in the mighty name of Jesus. Lord, tonight, I bind and I break every spirits na lahat na nagpapahirap sa mga anak mo, Panginoon, in the mighty name of Jesus. I pray for Mami Sarah Habana tonight, God, in the mighty name of Jesus. Lord, wala pong imposible sa iyo. I break every spirit of sickness and disease sa kanyang buhay in Jesus' mighty name. I uproot, I abort, I break every curse sa buhay ni Mami Sarah in the mighty name of Jesus. Every generational curse, every spirit of sickness and disease, discouragement, you must go and leave her now in the mighty name of Jesus. Every spirit of discouragement, every curse, every spirit of sickness and disease, right now, go and leave her now in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Lahat, Lord, na ginagawa ng kaaway sa buhay ng mga anak mo tonight, in the mighty name of Jesus. Every generational curses must be broken in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name, right now, every discouragement must be broken right now. Ewan ko, pero sinasabi ng Panginoon, grabe yung discouragement ng isang nanonood dito right now, nakikinig. But right now, I decree and declare that every discouragement in your life right now will be broken in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. In the mighty name of Jesus right now, I decree and declare fresh fire, fresh touch, fresh anointing from the Holy Spirit tonight. In the mighty name of Jesus. Lord, right now, palakasin mo po ang iyong mga anak, ang iyong mga remnants, ang iyong mga revivalists na tinawag. Lord, palakasin mo po ang bawat isa. Huwag mong hayaan, Lord, na manghina ang bawat isa dahil sa mga discouragement, sa mga binabato ng kaaway, God. Help us to stand still and be still in this season, Panginoon God. God, you are the God of hope. You are the God of deliverance. You are the God of healing, Panginoon. You are the great healer, oh God. You are the great deliverer, Panginoon God. Lord, help us. Help us, God. Help us to stand still and be still, God. For we know that you are our God, our mighty God, our powerful God, our amazing God, in the mighty name of Jesus. Father, tonight, God, empower your people. Empower us tonight, God. Gives us the revelation, that vision that comes from you. Lord, empower us, Panginoon God. Empower us tonight in the mighty name of Jesus. That after this live, Panginoon, may palalakasin ka. After this live, Panginoon, meron kang i-raise up. After this live, oh God, meron kang i-elevate. After this live, Lord God, after mamaya sa consecration na, may kakatagpuin ka. May magkakaroon sila ng fresh encounter sa iyo, Panginoon God, in the mighty name of Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Holy Spirit. Thank you, Father God. Kura baba baba shanta kara baba baba she. Hiraya kura mama mase. Haraya kunto koromo shalaraya kiribi. Unaraya karama kiara mama mase. Sularaya kunto koromo shalarante. Hiba kiara ma sularoyo korobosay. Help us, Lord, to preach the gospel with boldness. We are praying for the anointing for soul winning, God. Help us, Lord. Anoint us for soul winning, God, in the mighty name of Jesus. Help us, Lord, na hindi mag-dwell sa emotions namin. Bagkos, Lord, help us na kumilos. Help us na maging matapang. Lord God, help us na maging bold to share your word, na hindi mahihiya, hindi matatakot, Lord, na ipangaral iyong mga salita. God, help us to do your will here on earth, God. Help us, Lord. Empower us to do your will, God. Your will be done in our lives, Lord God, and not our will, Panginoon, Lord God. We surrender our lives to you, Lord Yahweh, Lord Jesus, Holy Spirit. Thank you, Abba Father God, for tonight's live stream, God. In Jesus' mighty name, thank you, Lord Holy Spirit. Amen, 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 and amen, and amen. So, ayun po. Good evening po muli sa bawat isa. So, salamat po sa lahat ng nakinig at nanood ng live stream. Naway napagpala po kayo ng salita ng ating Panginoon. Sabi po ni Miss Paulette May, ayan, anoint us
for soul winning in Jesus' name. Amen. I claim the healing in Jesus' mighty name. Amen. Kay Mami Jess Arena Fire. Good evening kay kapatid Jade Haldo, Alejandro Ugos, Elena Estabelio. Hello po. Hello po sa inyong lahat. Good evening po. Sa bawat isa. Ayan, hindi ko nabasa yung mga comments. 32 million views. Ayan, good evening po muli sa bawat isa. Salamat po kay kapatid na Raven, kay kapatid na Marilu, Visitasyon Rabuya. Good evening po sa bawat isa. Ayan, salamat po sa pakikinig ng salita ng Lord. Naway napagpala po tayo, naway napalakas po tayo ng Panginoon. So, sa Diyos po ang kapurihan magpakailanman. So, ayan po. Salamat po sa bawat isa. And good night and thank you po. Amen. Thank you po. God bless po sa bawat isa. Shalom po.